Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. O Diyos, Ama, salamat po sa oras na kami, Panginoon, ay makakapakinig ng inyong salita. Patuloy ka pong manguna, Panginoon. At tunay nga pong kayo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ano man po, Panginoon, ang inyong pong purpose sa inyong pong mga salita sa gabing ito, sa bawat isa sa amin, O Lord God. Nawa nga, Panginoon, kayo, O Diyos, ang tunay na mag-work sa aming pong mga puso, O Lord God. Correct us, Lord. Rebuke us, discipline us, encourage us, Lord, sa pamamagitan ng inyong salita, O God. Maraming salamat po. We just commit to you everything, Father God. At tunay nga pong ang puso nawa ng bawat isa at tunay na maging handa upang tanggapin ang inyong pong mga salita. At sa inyong pong lingkod, Panginoon, I just commit to you myself, Lord God. At tunay na hayaan niyo pong ako ay maging mouthpiece, Panginoon, ng inyong pong nais na sabihin sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So mga kapatid, we are in chapter 24 ng libro po ng Matthew. Nung nakaraang linggo, mayroon pa po tayong natirang 3 verses sa Matthew 23. But we have studied dun po sa mga paalala ng Panginoong Jesus o rebuke dun po sa mga Pariseo. Yung kanya pong mga sinabi dito na yung kanilang mga ginagawa, bunga ng kanila pong hypocrisy o ng kanila pong pagbabalat kayo. At marami po siyang sinabi. Yun po ay 7 at pinaalalahanan niya kung anong mangyayari sa kanila. But we will see, mga kapatid, we have seen that they didn't repent. Yun ang mahirap, no? Sa isang tao na nagkakasala at nire-rebuke ng Diyos, ito mismo is ang Panginoong Jesus, they're supposed to repent, but they did not repented, no? At sabi dito, nandito na po tayo sa verse 37 at ito po ay paalala ng Panginoong Jesus dun po sa Jerusalem. No, dahil nga sa itong Jerusalem puno ng mga Pariseo, puno ng mga Bible scholars na hindi naman po sila sumusunod sa Panginoon. No, sila po ay nag-aaral po ng salita ng Diyos, pero hindi po nila nakikilala ang Diyos. Nasabi dito, 37:23, O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones God's messengers, how often I have wanted to gather your children together as a hen protects her chicks beneath her wings, but you wouldn't let me. And now look, your house is abandoned and desolate. For I tell you this, you will never see me again until you say, blessings on the one who comes in the name of the Lord. So, makikita natin yung isa pa pong rebuke ng Panginoong Jesus na sabi niya, I wanted to care, na kagaya po ng isa pong hen, no? Na kung paano po niya inaalagaan, pinuprotektahan ang kanyang mga sisiw. Kasi tiningnan ko po kung paano po yung isa pong inang manok, ano ang tawag doon? Inahing manok na nagpoprotekta sa kanya pong mga sisiw, no? So, iyon po yung nagbibigay sa kanila ng confidence na makakain. Dahil nandun yung kanilang nanay at tinitingnan sila that whatever things na mangyari, for example, sa mga probinsya, mayroon pong mga nandadagit na mga lawin, no? Binabantayan yun ng ina, habang kumakain sila at alam ng ina kung malapit na yon ng inahin na manok, kung malapit na yung lawin, talagang tatawagin niya sila. Ang mga sisiw pala, after 3 days ng pagkapisa nila, natututo po sila sa language ng boses ng kanilang nanay, kung paano sila tinatawag, kung paano sinasabi ng nanay na kumain sila. So, napaka-caring pala, gentle care ang binibigay pala ng isang inahing manok sa kanyang mga
sisiw. So, ang Panginoong Jesus, no, sa dami ng kanyang example, ito po yung kanyang in-example, yung inahing manok sa kanyang mga sisiw. Sabi ng Panginoong Jesus, I wanted to protect you like a hen. At gusto ko kayong itago sa ilalim ng aking mga pakpak. Pero ayaw nyo. Alam nyo yun yung protected po tayo under the wings of the Lord. Alam nyo yun mga kapatid, na talagang there will be no harm sa atin hanggat tayo po ay nasa ilalim ng protection ng Diyos. Imagine lamang po natin that God, that the one who made the heavens and the earth, ay siya pong nagpoprotekta sa atin, di po ba? So, talagang napakaganda po nun. And, nagbigay po siya ng prophecy dito, na sabi niya, your house is abandoned and desolate. So, yung Jerusalem, darating ang panahon, that it will be abandoned, no? And it will be desolate. Actually, nangyari yon noong pong sila po ay nabihag, sila po ay dinala sa Babylonia. And it will again happen, no, sa panahon po na mamatay na ang Panginoong Jesus. Ang Jerusalem po ay mawawasak. Sabi dito, until, sabi niya, hindi na ako babalik dito until you say, blessings is the one who comes in the name of the Lord. So, sa pagdating ng Panginoon in His second coming, ito po yung sasabihin nila. Yun po ay sinulat din po ni Zechariah. It was quoted also in Psalms 118. So punta po tayo dito sa chapter 24. Makikita natin ang continuation ng pag-uusap nitong mga disciple at ng Panginoong Jesus. Sabi dito, as Jesus was leaving the temple grounds, His disciples pointed out to Him the various temple buildings. But He responded, do you see all these things? I tell you the truth, they will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another. So ito pong ating pong pag-uusapan ngayong gabi mga kapatid. We will see many signs of Jesus coming. No, yung kanya pong pagbabalik na muli. So before He come back, ito po yung makikita nating mga sign. But itong mga disciple, as they see the temple, nung mga panahon na yon, no, ay parang pinoint out nila sa Panginoong Jesus, ang ganda ng templo. Just imagine, kung ngayon sa panahon na to, marami na pong mga building sa Jerusalem na malalaki, di po ba? Marami na pong mga building na malalaki. Kung makikita natin yung old city, maliliit lamang po yung mga bahay doon. Kumbaga, ang usual na bahay noong unang panahon ay first floor lang, ground floor lang, na wala pong mga matataas na building noong unang panahon. Wala pong mga hotel na ganon. So, ganon lamang po no, ground floor, yung kanila pong mga bahay. And to see in the midst of city of Jerusalem, yung pong kabuuan ng templo ng Jerusalem na according to Solomon, doon po sa libro ng pag-aaral po natin, no, kung paano po binild ni Solomon, ito pong templo ay isang napakagandang templo, no? Isa po siyang napakagandang templo. It is overlaid with gold. Yung mga ginamit na mga kagamitan doon ay tunay na espesyal. At mula sa malayo, mula doon sa Mount of Olives, makikita nila talaga na kung gaano kaganda ang templo na ito. Pero sabi ng Panginoong Jesus, kagaya ng pagsabi niya that Jerusalem will be abandoned and desolate, sinabi niya rin sa mga disciple, no, na kung nakikita niyo yan, sabi niya, masisira yan. Kung sasabihin mo, for example, sa mga panahon natin ngayon, na yung Knesset ng Israel, hindi naman yun yung pinakamagandang building sa Israel, sabihin na lang natin, yung Knesset ng Israel ay masisira in a few years. So parang hindi makakalain, imposible yan, kasi di ba, Israel is strong, at mayroon po silang talagang maayos na protection against dun sa mga banta ng mga kaaway para magawa nila na sirain yung Knesset. So parang, just imagine na ganon mga kapatid, it is protected because it is a government office at napakahalaga po nun. At sasabihin na, masisira din yon. So ang Panginoong Jesus, ito din yung sinabi niya sa mga disciple niya. Itong mga disciple, as they see
dito sa sa templo ng Jerusalem na napakaganda, ay sabi ng Panginoon, not one stone ay matitira over the other. Ibig sabihin talagang mapapantay, no? Wala talagang matitira na maayos sa loob ng templo. Sabi ng iba, hindi totoo na nangyari yon because there is a wall, sa western wall na natira. Pero ang sinasabi ng Panginoong Jesus, yung templo, pinatag yun. Pinatag. Nakita po ba natin na may natira pong haligi ng templo? Nung panahon na, yung panahon, ngayon sa mga panahon natin, wala pong natira na kahit na ano. There is a part in Jerusalem na may dinig po sila to see yung pong pinaka-old, yung pinaka-ancient na daanan nung mga panahon po ni Jesus. Pero talagang ang mga bato na nandun sa gilid, yun yung mga bato na remnant ng templo ng Israel. Nakalagay po yon sa gilid, parang naka-scattered lang sa isang side, no? So, yun na lamang po yung natira, pero hindi talaga siya, wala talagang natira na kahit na ano. At nangyari po yun, mga kapatid, after 40 years lang nung ang Panginoong Jesus ay namatay. So, mabilis yung mga pangyayari, no? After 40 years, nangyari na nasira po yung templo ng Jerusalem. At yun po ay panahon po, no, ng yung emperor ng Roma ay si Titus. Si Titus po, kasi itong mga Israelita, di po ba, nag-aklas sila against Roma, kasi gusto nilang maliberate sila. So nag-aklas sila against Roma, at sa kanila pong pag-aaklas, sila po ay natalo. Natalo itong mga Israelita, yung last na mga tao na natira, 100 daw, ay nagtago sa Masada. So ganun lamang po noon, natalo itong mga Israelita, napasok yung templo, sinira ang templo, sinunog ang templo. No? So it was not really, sabi ng mga historian, it was not really talaga gusto ni Titus na sirain yung templo. Pero yung mga sundalo, siguro sobrang excited nilang masirang Jerusalem, sinira nila talaga yung templo, sinunog nila yung templo. It is really utterly destroyed. So hindi po yun, wala pong natira doon. Sabihin natin na si Jesus ba ay sinunod lang ba nung mga Romans? Hindi po nila gagawin yun, di po ba? Kasi they don't like Jesus also. At kung sasabihin natin na baka ang sinasabi nitong Panginoong Jesus ay hindi naman talaga ganon yung nangyari. Isinulat po ni Josephus yung tungkol po sa pagkasira ng templo. No, na sa panahon na sinabi ng Panginoong Jesus, yung eksaktong panahon ng pagkasira ng templo, doon po nangyari yon. So it was yung pong sinabi ng Panginoon, you will be abandoned and desolate. Hindi lang yung templo ang nasira noon nung panahon na yon. According to history, millions of Jewish people died at that time sa Jerusalem. Doon lang sa Jerusalem, millions of people died. So kasama na doon yung mga Pariseo na nandito, most of them kasama, no? Na nandito, kaharap ang Panginoong Hesus, na sinasabihan ng Panginoong Hesus, mga ipokrito kayo, no? Aral kayo ng aral. Hindi naman ninyo kinikilala ang Diyos. So, sabi dito sa verse 3, later Jesus sat on the Mount of Olives. His disciples came to him privately and said, tell us, when will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world? So, ano po yung sinabi ng Panginoong Jesus? Masisira yung templo, pati yung Jerusalem. So, nung sila po ay nasa Mount of Olives na, kasi di ba pag araw, yung mga natirang araw ng Panginoong Jesus before He was crucified, He stayed in the temple, teaching in the courtyard. Alam natin, di ba, sa courtyard, nandun ang mga Gentiles, nandun ang mga, doon nga niya, tinabig yung mga nagbebenta ng kung ano-ano at mga money changers. So,
sinabi ng Panginoong Hesus na yun, masisira ang Jerusalem at maging yung templo ng Jerusalem, at tinanong siya ng mga disciple. So not all the disciples came to him to ask. Sino yon? Hulaan po natin. Sino yung nandun? Si Peter, si John, si James, si Andrew, yung mga magkakapatid. No, yung si Peter. Saan po yun nakasulat? Sa Mark 13, verse 3 to 4. Sinabi po nila, Panginoon, kailan po ba yon? So ang tanong po nila, the question is, tell us, sabi niya, what will happen? When will all this happen? So ang unang tanong, kailan mangyayari yung sinasabi mong masisira yung templo? And the other one, what sign will signal your return and the end of the world? So parang prophetic yung kanilang tanong, but they were unaware sa kanila pong question. Kasi hindi naman nangangarap itong mga Hudyo na yung Mesaya pala, kahit sinasabi ng Panginoong Hesus na mamamatay siya, sa ikatlong araw mabubuhay siyang muli. Di ba, mga disciple, hindi nila yun naiintindihan. Up to this point, they did not understand kung ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Pero bakit ganito yung question nila? Kasi nga, they were thinking na, di ba, ang Panginoong Hesus pumasok na sa Jerusalem, tinanggap siya ng mga tao, ang mga tao ay sinabi nila, Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. At okay na, wow, nakuha ng simpatya ng Panginoong Hesus ang mga tao sa Jerusalem. Pero, sabi nila, kailan mangyayari yung masisira ang templo? Kasi kung masisira ang templo, ibig sabihin, magkakaroon ng malaking pangyayari. So kung si Jesus ang nagsabi nun, baka si Jesus ang maglilid na mag-revolt sa Israel. Sa Israel against Roman Empire. Di po ba? Para manguna siya kasi ang inaasahan nilang Messiah is the one who will reign as king na kakalabanin yung lahat ng nagbibigay ng oppression sa mga Hudyo, kagaya ng mga Romans, at itatayo niya yung kanyang sarili as king at ililiberate yung Israel. Ipagtatanggol niya ang Israel. Tatanggalin niya ang mga Romans dahil sila ay inaapi. So, ganun ang kanilang understanding. Pag nasira ang templo, kailan mangyayari yun? Kailan ka ba papasok muli? Kailan ka uli itatayo mo yung sarili? No? Para maging hari dito. No? Kailan yon mangyayari? Kailan talaga na sasabihin mo that you are our Messiah? That you are our, the Jewish Messiah na ipagtatanggol kami. Kala nila sa time na yon. At sabi nila, kailan mangyayari yung end of the world? So, ang sinagot ng Panginoong Hesus, mga kapatid, hindi niya sinabi, ay, mangyayari yan 40 AD at huwag kayong mag-assume. Huwag kayong mag-assume na ipagtatanggol ko kayo against mga Roman soldiers or Roman Empire. Huwag kayong mag-assume na gano'n, no? Ang kanyang sinagot niya ang mga ito with signs. Ano yung mga palatandaan ng iyong pagbabalik at kailan ang end ng world? When is the end of the world? Yun yung kaninyang sinagot. Yung signs and the end of the world. Sabi nga natin, when we are forewarned, kung tayo po'y binibigyan ng warning, maganda po yun, di po ba? Kasi kung may kapahamakan at may warning, maiiwasan natin yung mga kapahamakan. Sa mga panahon natin, mahalaga yun. Sa atin ngayon, sa ating mga kalagayan, mahalaga yung warning. Saan ba yung clear, di ba? Saan? So, napakahalaga ng warning sa lahat ng panahon. And ang ating Diyos na mabuti ay lagi po siyang nagbibigay sa atin ng warning. Kaso lang minsan, yung mga ibang warning, hindi po natin sinusunod. Minsan parang, okay lang, ayos lang. Pero alam niyo mga kapatid, tayong mga mananampalataya,
we should be aware of the warnings that comes from the Lord. Pero, higit sa lahat, dapat handa tayo sa lahat ng panahon. Ihanda natin ang ating sarili sa lahat ng panahon. No? So, ang una po niyang sinabi dito, sabi niya, Jesus told them, ito yung kanyang kasagutan, "Don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming, I am the Messiah. They will deceive many, and you will hear." Yun muna. They will deceive many. So, ang una niyang paalala, mga kapatid, ang una niyang warning is, don't let anyone deceive you or mislead you. No? Kasi, ang una niyang paalala, the signs before He comes, there will be false Christ or false Messiah na darating. At marami na pong mayroon pong may American, mayroong Australian, mayroon pong Russian, na sinasabi nila sila si Jesus. No? Marami pong nagka-claim kami ang Messiah. Ako ang Messiah. Si Kibulo sa atin, may local din tayo. Si Kibuloy. He claimed that he is the Son of God. The Son of God. Pag sinabi pong the Son of God, siya po yung talagang anak ng Diyos. Paano yun? Si Jesus nga, hindi naman niya binanggit kahit isa man lang ditong Pilipinim. Diba? Alam niyo yun, people will claim na kinausap sila ng Diyos. Mayroon pang iba, mayroon pang isa sa Pilipinas na isang simbahan na they are also claiming na iniwanan sila ng Diyos ng isang gawain na lahat magpasakop sa iglesia nila para lahat ay maligtas. No? Ganun po yung sinasabi nila. They wanted to do that to mislead. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, huwag niyong, tandaan niyo ito, sabi niya, huwag kayong magpapaligaw. Kasi sayang naman, no? Tayo, kahit nag-struggle tayo sa pagsunod sa Lord. We wanted to follow God, tapos mamimislead lang tayo ng Panginoon, ng mga diablo, no? Dadalhin tayo palayo mula sa Panginoon. Dahil po sa kanila pong sinasabing sila si Kristo. Kaya magbantay tayo, mga kapatid. Mula nung unang panahon hanggang ngayon, marami pang Kristo. At sa mga salukuyan, marami pa pong magmi-mislead na sasabihin nila na sila ang Kristo. So una yon sa sign, sa mark ng before Jesus comes, no? So nangyayari na ba yon? Nangyari na ba yon? Nangyayari yon, no? Nangyayari yon hanggang sa panahon natin. Another one, sabi dito, and you will hear wars and threats of wars, but don't panic. So another, paalala niya, you will hear wars. Makakarinig kayo ng wars and rumors of wars or threats of wars, but don't panic. Kanina sabi niya, don't be misled. Tandaan po natin mga paalala niya, huwag kayong mamislead, ito yung mangyayari. Mayroong magpapanggap na Kristo. Another one, magkakaroon ng wars and rumors of wars, don't panic. Ay, dito sa Haifa, di ba nung nag-alarm, yung pinakalas na alarm, kasi di ba nung October nag-alarm din, pero false. Hindi naman din yun sa Haifa. Yung ngayon, yung last, ganun din, no? Parang nag-alarm siya after na pumutok. Pumutok muna, tapos nag-alarm. Yun, tapos sabi natin, ano na kayang nangyari? Mag-war na kaya? No? Or kasama na kaya ang Haifa sa war? Sabi ng Panginoong Jesus, kung may mga ganun man, wars and rumors of wars. Sabi sa social media, punong-puno ngayon, magkakaroon na ng World War III. Kasi di ba ang Pilipinas at China parang grabe din ang alitan. At kahit naman hindi ang Pilipinas ang makipaglaban doon kasi wala tayong panglaban. Siguro na nga lang di natin kayang labanan. Alam mo yun? Si Alice, no?
Ang dami-dami niyang sinasabing hindi totoo. Hindi ko, I don't know, dahil lumaki ako sa farm. No? So, mga kapatid, ang grabe ng mga digmaan na mangyayari. Nangyari na yon, World War I, World War II, at magkakaroon pa ng ibang World War. Actually, di po ba, naglalaban ang Ukraine at Russia, di pa tapos. Dito naman, ang Israel naman, at Iran. Usually talagang, actually, Iran talaga ang kalaban ng Israel. Mga proxy lang yung mga Gaza at Hezbollah. Pero Iran talaga ang kalaban ng Israel. Paano kung ang proxies at ang mismong Iran talaga ay lumaban na? Siyempre, hindi hahayaan ng mga kampi ng Israel, kagaya nung nagpadala ang Iran, di ba? Nandyan ang US, nandyan yung mga ibang kaalyado ng Israel na tumulong upang pabagsakin ang mga pinadala nilang mga bomba bago pa dumating sa destination. No? Dito sa Israel yun naka-address. Actually, yung mga iba nakarating talaga ng Israel kaso napaputok sa air. No? Nakarating talaga sila ng Jerusalem, nakarating sila ng Negev, pero napaputok sila sa air. At nakakatakot naman talaga ang war. Yung ang putok pa lang na isa, nakakatakot na. Pero ang paalala ng Lord, don't panic. Don't panic. Sabi niya, yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. So, pag may rumors at saka may wars na pala, hindi pa katapusan ng mundo. So, ibig sabihin, hindi pa pala yun katapusan ng mga tao. May mga mamamatay. May namamatay sa war, kagaya ng mga sundalo, kagaya ng mga nasasabugan. May mga namamatay na sa mga wars, no? Pero sabi ng Panginoon, it is not yet the end. Hindi pa yon yung end. Masakit lang talaga kasi yung war, wala naman siyang ginagalang, di ba? Pati yung mga bata, mga babying maliliit, kasali sila na napapahamak. No, dahil sa war, hindi naman yung mga magkaaway lang ang naapektuhan. Pati yung mga ibang tao na hindi naman dapat tayo maapektuhan. Di ba? Hindi naman natin kalaban yung yung Hezbollah. Di po ba? Tayong mga Pilipino. Pero dahil nandito tayo sa Israel, we are subject to yung parang yung pangamba natin, kasala din tayo doon sa mga pangamba na mayroon ng mga Israelita. Kasi nandito tayo sa Israel. So, sabi ng Lord, it will be a sign before I come na magkakaroon po ng maraming mga digmaan. Verse 7, sabi dito, nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. At yun po yung mga kapatid, no? Yung war, nation against nation and kingdom against kingdom. Hindi lamang po China at Pilipinas, if ever, kasi ang China may kakampi, ang Pilipinas ay may kakampi. So it will be like that, lalaki ang war. Sabi dito, there will be famines and earthquake in many parts of the world. Nangyayari po ba na may taggutom? Sino po sa inyong nakapanood ng documentary na somewhere in Africa ay niluluto nila yung clay para maging pagkain nila? Binibake nila yon sa kanilang oven para maging pagkain nila. Parang pinapakrunchy lang nila yung clay para maging pagkain nila. Diba? Ganun klase yung buhay ng ibang tao na namamatay na lang sila sa hindi nila pagkain. So when we eat, we have to remember them. No, minsan sasabihin natin, huwag kang magtatapon kasi yung iba nga hindi kumakain. Hindi naman yun nakakatulong eh. Di ba? Hindi yun nakakatulong sa kanila. Kasi hindi mo naman may bibigay sa kanila. So we have to pray for them that people near them ay ma-reach out sila to give them food. Marami pong nagugutom, kahit sa Pilipinas, di po ba? Hindi ko alam kung sa Pilipinas lang yung uso yung mga pagkain na pagpag. Kasi di po ba,
Alam nyo yon, yung tinapon ng iba, okay lang kung tinapon na nandyan lang, pero yung iba, tinapon na sa basurahan eh. Dito sa Israel, may nagtatapon din ng mga pagkain, mga tinapay, pero sinasabit po nila yon. Para kung sino man ang gustong kumain doon, hindi siya madumi, nakasabit lang siya doon sa gilid ng mga green box. No? Pwede siyang makain. Minsan may mga, may mga cornflakes, ganyan. Nakakita na ako ng mga ganon. Mga cornflakes, mga pasta, mostly tinapay. After ng Shabbat, after ng Yom Shishi, kinabukasan may mga magtatapon po ng mga kala. No? Para kainin po ng iba. No? So, ganun mga kapatid, magkakaroon po ng famines at earthquakes in many parts of the world. So, madaming mga earthquake ang nangyayari. Yung pinaka-latest na malaki yung nangyari sa Turkey. That many people died. At lalong lalala ito, according to Book of Revelation, isa ito sa mga signs. Pagpapaalala ng Diyos na ang lahat ng mayroon sa mundong ito ay magugunaw lang, masisira lang. Don't trust this world. Minsan, ang mundong ito, dito tayo humahawak eh. Minsan, inaano natin yung sarili natin, ginugugol natin lahat ng oras para magkaroon tayo ng mayroon ng mundong ito. Kumbaga, lahat ng katas, kung pwede lang, kunin na natin. Wala naman pong masama na tayo po ay naghahanap buhay kasi sabi din ng Biblia, kung tamad ka, huwag kang pakainin. Pero, kung tayo po ay mamamatay na sa paghahanap buhay, nakalimutan na natin ang Lord, hindi natin nasusunod ang Lord dahil sa ating paghahanap buhay, mga kapatid, hindi natin po mapaglilingkuran ng Diyos kung grabe ang ating paghahanap buhay. May inilaan ang Lord na panahon. Do you think ang God ay basta lang niya ginawa yung 6 days lang na create niya ang mundo at ang isang araw ay ginawa niyang rest? Kasi may purpose siya, not because He is tired. But He wanted for us na makita natin na ginawa tayo ng Diyos, pati yung mga oxen, yung mga hayop, yung lahat ng mga nilalang sa mundong ito, ginawa ng Lord para magkaroon din ng pahinga. Di po ba? Para magkaroon ng pahinga. Pero sinusuway natin yun. Pero pag tinanong tayo, mahal mo bang Lord? Opo. Pero yun pa lang, hindi natin masunod. Ipahinga mo yung sarili mo. Di ba? Sundin natin ang Panginoon. Give time to worship the Lord. No? At sabi dito, but all this is only for the first of the birth pains with more to come. So, inahalin tulad ng Panginoon ang mga mangyayaring ito at ang mga nangyayari, no, na isa lamang po siyang birth pains. So, ang isang buntis, pag 1 month pa lang ba yung tiyan ng buntis, nararamdaman nyo na po ba yung pain? Wala pa, di ba? Pag nag 6 months na, gumagalaw na. Medyo nararamdaman nyo na yung paggalaw, masakit. No, habang nagtatagal, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months, talagang pagpasok ng 9 months, grabe na yung galaw niya kasi pag hindi yun gumalaw, ibig sabihin, may nangyaring hindi maganda dun sa loob. Oo, patay na yung bata. No, kailangan maramdaman mo na yun sa mga panahon na yun na gumagalaw. So habang palapit yung panganganak ng isang babae, tumitindi yung sakit. So doon pa lang sa mga months before ng labor ng isang babae, so masakit na din yung tiyan nila dahil nga lumalaki na yung bata. No, tinatadyakan nila. Parang hindi ko ma-imagine na yung tatadyakan yung tiyan ng nanay, no, pag nag-uunat yung bata sa loob ng tiyan, bumabakat talaga yung mga paa nila, ano. Bumabakat yung mga paa nila sa loob ng tiyan ng isang nanay. Grabing sakripisyo ng mga nanay. Sabi ng Lord, these are just beginning. Yung taggutom, yung earthquake,
yung mga false na mga Messiah, yung pong digmaan, beginning lang yun ng birth pains. Titindi ng titindi ang mga mangyayari. Sabi dito, then you will be arrested, persecuted, and killed. So nasa second phase na tayo mga kapatid kasi ang sinabi doon hanggang sa verse 8, yun po yung first phase. Yung unang mararamdaman mo, siguro yung last quarter, beginning ng last quarter ng pagbubuntis, mararamdaman mo na yung sakit. Tama po ba? Yun. Hindi ako nag-research tungkol sa pagbubuntis. At sabi dito, another phase, sabi nga dito, then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. So, ang makikita po natin mga kapatid dito sa verse 9, that there will be hatred for the Christians. Kaya minsan, ang mga Kristiyano hindi na makapanindigan. Kasi sabi dito, you will be hated not because masama kang tao. Kasi usually, di po ba, ang kinasusuklaman ng iba ay pag masama kang tao. Pero pag sasamba ka sa Panginoon, sa mga panahon na ito, kahit sa panahon natin, sa darating na mga panahon, it will accelerate na ang lahat ng sasamba sa Panginoon ay mape-persecute. Sabi dito, you will not only be hated, but you will be arrested. Hindi na dahil sa walang papel, kundi dahil sa ikaw ay mananampalataya ng Diyos. Darating ang panahon that we will be arrested dahil tayo po ay mananampalataya ng Diyos. At actually, this is happening in other countries. Kagaya ng mga Muslim countries na talagang grabe yung kanilang higpit na wala pong religion na makapasok sa kanila. Talagang mahigpit sila na may mga naghahawak ng Bible. Dati sa Israel, akala ko ganon. Kaya nung pumunta ako dito, maliit lang na Bible yung dinala ko. Parang ganito lang kalaki yung Bible ko noon. Pero maganda rin kasi kahit saan, nadadala ko siya. Kaso lang hindi ko na siya makita, kaya hindi ko na siya ginamit. Yun, so, sabi dito, you will be hated all over the world. Hindi lamang po ngayon sa mga panahon natin ngayon, iba sa mga Buddhist countries, minsan sa India may mga mababalitaan tayo that they are persecuted dahil sila po ay mga Kristiyano. No, yung mga Hindu, yun, sa China, bawal din doon, marami din persecution doon dahil mga Buddhist naman sila. Sa mga Muslim countries, they are Islam. Kaya ayaw nila na mayroon pong mga Kristiyano. Pero yung mga Kristiyano nang galing doon, mga kapatid, nakakatuwa lang kasi grabe yung alab ng kanilang pananampalataya. At kanina, nakikinig ako sa isang preacher, at sabi niya, kahit pala sa Iran, may mga Christians. Kasi may mga nag-i-email sa kanya ng mga Iranian born-again Christians na nai-encourage sa kanya pong mga preaching. Pero alam niyo yun mga kapatid na you cannot imagine sa Iran mayroong mga Kristiyano. Pero mayroong mga Kristiyano sa Iran. At talagang ang mga taong yun ay maingat sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Nag-iingat sila, no, kung sikreto lang ang kanilang pagsamba, pero grabe ang alab ng kanilang pagsamba. Na kahit po sila makulong. I also saw a movie, isang documentary din, pero ginawa nilang movie, ng isang Chinese na hinuli siya dahil sa kanyang pananampalataya. Nagba-Bible study sila sa isang bahay, hinuli silang lahat, sinunog lahat yung mga Bible nila, at sila po ay kinulong. Isa-isa lang. No? Matagal siyang nakakulong dun sa isang room na ang liit lang ng bintana. Pero alam nyo, doon sa maliit na room na yon ay hindi ko na ma-recall kung paano siya nakakuha ng pagsusulatan
Basta nakakapagsulat siya, tapos whenever somebody give her pagkain, ganun, kasi yun lang yung access na may makakausap siya, nagbibigay siya ng ganung mga salita. Kasi sabi niya, wala naman mawawala sa akin kasi di po ba, nakakulong na siya, ang iniisip niya, mamamatay na lang siya doon. So, yung time na mayroon siya, yung short time na mayroon siya, ay pinipili niyang ibahagi pa rin ang salita ng Panginoon, kung ano yung name-memorize niya na verse. So, mga kapatid, tayo, nagme-memorize po ba tayo ng verse? Kasi baka maiwan tayo dito. Baka mag-rapture at maiwan po tayo dito, kung hindi pa po tayo masyadong sigurado sa ating pananampalataya, maiwan tayo, wala tayong memory verse, wala tayong i-meditate. Naalala ko tuloy si bro, no, na yung na-meditate niya, yun yung kanyang baon-baon. Yung kanyang minemorize ng mga last na araw. Yun ang baon-baon niya. At nakakatuwa lang, tayo mga kapatid, pag dumating tayo sa time na ilayo sa atin ng Bible, may baon ba tayo sa isip natin, sa puso natin ng mga salita ng Lord? Si Ate Cynthia, marami ding memory verse yan. Nakakatuwa lang, Ate Cynthia. So, live with that memory verse. Kung mayroon kang 5, ay alam ko, nag-recite ka sa akin, parang more than 5 yung na-recite mo sa akin. Ipamuhay mo yun, Ate Cynthia. Talagang grabe yung mangyayari sa buhay mo. Sabi dito, another sign, sabi dito, and many will turn away from me and betray and hate each other. So, yun din mga kapatid, because of the persecution, marami ang tatalikod sa Panginoon. Marami yung tatalikod sa Lord because of the persecution na mangyayari. Siyempre, di po ba, ayaw naman natin na mamatay. Ayaw natin yun kahit alam natin mamamatay din naman tayo. Di po ba? Pero ayaw natin na mamatay. Huwag naman sana, kaspikalila. No? Ganyan tayo. Ayaw natin nun. Parang bad news ang kamatayan. Pero alam nyo, sabi nga ni Solomon, dapat mas pumupunta ka sa funeral kaysa dun sa mga masasayang handaan. Bakit kasi makakapag-meditate ka dun? Naku, kailan kaya yung time ko? Nakahanda na kaya ako? Di ba, mga kapatid? Kung iniisip natin ang kamatayan, ihahanda natin ang ating sarili na humarap sa ating pong Diyos. Kasi wala naman tayong makakaharap na iba eh. We will face our God. No? So, handa ba tayo? Ano bang ginagawa natin sa mga oras na mayroon tayo sa mundo na ito? At sabi dito, and many false prophets will appear and will deceive many people. So, hindi lamang po yung mga ibang bagay na yun, mga kapatid, pero mga false prophets. Hindi lang false Christ, may false prophets din. At yung mga pinaka-major false prophet ay darating before po dumating yung pong false na major na false. Hindi yung mga taga-Pilipinas. Mayroon pong major false Christ na itatayo talaga yung sarili niya. Maitatayo niya talagang sarili niya sa Jerusalem mismo. According to what we have studied in Revelation. Sabi dito, sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold. Nakakaano ng mga kapatid na sinasabi po ng Bible that darating ang panahon na yung kasalanan ay gagawin na lang ng tao kahit saan. Actually, sa mga panahon natin, yung mindset ng tao, whatever will give you happiness, kung saan ka masaya, dun ka. Kahit alam naman nilang kasalanan. Di ba, ang mga gumagawa ng kasalanan ngayon, nagde-demand pa sila na intindihin sila. Alam niyo yung nagde-demand pa sila na ibigay ang simpatya ng tao sa kanila. Sila yung gumagawa ng kasalanan pero they wanted sympathy. They wanted understanding from people. They want, kasi deception eh. Aanuhin ka, lalaruin psychologically. Tanggapin mo yung taong yan.
Huwag mong ipe-persecute. Huwag mong i-judge. Ginagawa niya yan, may reason siya. Huwag mo siyang i-judge. Baka yan lang ang nagpapasaya sa kanya. Maling relasyon. Tapos sasabihin, yan lang ang nagpapasaya sa kanya, kaya wag mo na siyang i-judge. May reason siya. Oo, tama naman. May reason naman lahat ng tao. Pero yung reason na yan, minsan hindi naman, yung mga maling relationship, hindi naman kalooban ng Lord yun. Hindi lang minsan hindi kalooban ng Lord. So whatever reason you have, whatever reason, sabihin mo, nagkakaintindihan naman kami. Tanggap naman namin ang isa't isa. Pero kung mali yung process, mali yung ginagawa, huwag na pong ituloy. Mayroon naman dyan sabihin, alam nyo talaga, ako talaga, lalaki talaga ako. Kaya ganito ako umakto kasi lalaki talaga ako, naikulong lang ako sa katawan ng babae. Alam niyo yung deception yun Di ba? Deception yun. Kasi, God created us in His own image and likeness. Kung create ka na, kasi pwede rin naman, sabi ng isa, pwede rin naman nating sabihin na kung create ka na tao, di ba may mga tao na ganon, yung katuruan nung tayo yung mga high school, sinasabi galing tayo sa unggoy, kaya yung mga mukhang unggoy, akala nila hindi pa sila na-develop talaga. Kasi nga, di ba, from gorilla, naging tao ka. Kaya, yung mga nasa zoo, hindi sila na-develop na naging tao. Di dapat wala nang unggoy sa panahon natin, di po ba? Kasi na-develop na dapat lahat na naging tao. Yung mga iba huminto sa process, ang akala nila. Alam niyo yun mga kapatid, that is deception. God created. Kaya nga hindi ma-explain ng science yung ganong klaseng proseso Kasi hindi ganon. God created man in His own image and likeness. Sabi ng Lord, let us make man in our own image and likeness. Then God take a soil from the ground, He formed it, inipan niya, at naging living being. No? Naging living being. Binigyan ng Lord ng soul and spirit. Yung tao. Kinonekta niya sa kanya. Kaya nga sabi niya, sabi ng Lord, our image and likeness. Tapos sasabihin mong nanggaling ka sa unggoy. Sabi ng Lord, I created you in my likeness. Tapos minsan din sa atin mga kapatid, we were created in the likeness of the Lord. Ayaw natin sa ating sarili. We hate ourselves. Pag ganun, paano pa na yun natin mamahalin yung iba, tayo ayaw natin yung sarili natin. Yung kasakasama na natin lagi, yung laging, sabi ni Sister Menso, 3 yung inaalagaan ko. Sabi ko, bakit? Mayroon bang ibang tao dyan? Sabi niya, si Lola, si Lolo, ako. 3 nga naman. Pati yung sarili. Inaalagaan niya. Di po ba? Pero alam niyo yung mga kapatid, no, na there are people who also hate themselves. We have to remember, mga kapatid, na sabi ni David, I am fearfully and wonderfully made. Kasi pagka iniinsulto natin ang ating sarili, iniinsulto natin ang ating Diyos. Kaya nga dun sa mga sinasabi po nila na kasalanan, na hindi talaga ako ito. Lalaki talaga ako, pero nakakulong lang ako sa babae. O di kaya babae talaga ako, nakakulong lang ako sa lalaking katawan. Kaya ang tawag nila, dito sa Israel, di ba, parang lumabas sa Aron. Lumabas sa cabinet. Ganon ang kanilang term dito sa Israel. No, pagka isinasawalat niya kung anong talagang kanyang nararamdaman. Pero alam niyo mga kapatid, it's just a deception. Oo, mahal natin ang mga taong
nakaka-experience ng ganon, pero we cannot stay in that mindset kasi ang create ng Lord is man and woman. Wala na po siyang create na third. Kaya, pag nagkaroon kayo ng malaking mga negosyo, huwag kayong magpagawa ng pang third. Nakakatuwa din yung logo, no? Parang kalakalahati. Meron pong mga ganong CR, no, sa mga public na toilet na pang third. Yun. So, sabi dito, tatanggapin daw ang mga kasalanan magiging rampant. And the love of many will grow cold. So, sa pag-rampant ng kasalanan, syempre parang lahat ng kalayawan ay allowed na. People will fall away from the Lord. No? So, another sign, mga kapatid, not only because the sins will be rampant, pero the people will fall away from God. Lalayuan nila ang Panginoon. Lalayuan nila. Magpapakabisi sila sa kung anong makakapagpasaya sa kanila. Kasi lahat ng kasalanan tinatanggap na ng mundo. Actually, it is happening now sa atin pong mundo, mga kapatid. And if you are going to say something against those people, ikaw pa ang masama. Sabi dito, but the one who endures to the end will be saved. The one who endures to the end will be saved. So sa panahon, mga kapatid, ng persecution, whoever will endure to the end will be saved. Kasi di po ba, ang hirap manindigan sa mga panahon, dito sa second phase natin pinag-aaralan, na ang mga tao tumatalikod na sa Diyos. Ginagawa nila kung anong gusto nila, ikaw makakapanindigan ka ba? Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus, kung maninindigan ka, you will be saved. Even in the times of, after po ng rapture, mga kapatid, titindi po yung persecution. No, sa panahon ng tribulation, titindi yung mga persecution. Ito kasi, mga ano pa lang, birth pains, mga ano pa lang to, mga unang sakit na nararamdaman ng isang buntis na nanay, ng isang buntis na babae. No? So, unang sakit pa lang, habang nagtatagal, dumadami yung nararamdamang sakit. At habang nagtatagal, mga kapatid, kung ikaw ay maninindigan, mas marami kang makakalaban. Are you willing to take the chance, or are you willing to be sure about your salvation? Kung gusto nyo na masubukan ang mas malalang mga persecution, manatili kayo sa mundong ito. Huwag kayong masyadong sumunod sa Panginoon. At pag na-rapture ang mga believer, maiiwan yung mga alanganin. At doon ka na magdesisyon kung saan ka. Manindigan ka lang hanggang sa kamatayan mo, or hanggang sa matapos ang tribulation, na magtatagal lang naman ng 7 years, pero just imagine 7 years, araw-araw yung tribulation. Kung nasa Panginoon ka sa mga panahon na yun, you will not be able to buy something. Kaya nga pumili ka na ng pagtataniman. Yung live-live. Para kung maiwan ka man, makapagtanim ka man lang ng talbos ng kamote doon. Okay na, di po ba? Yun, so, hindi naman nila mababawalan yung pag-agos ng tubig sa mga lugar na yun kung saan ka nagtatago. Pero you will be monitored, di po ba? Kung mayroon pong cellphone ka, alam na nila kung nasaan ka. Kaya hindi ka rin pwedeng mag-cellphone sa mga panahon na yun. Madidetect ka kung nasaan ka nagtatago. Sabi dito, 14, dito po tayo mag-end. Sabi dito, and the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it, and then the end will come. So, mga kapatid, no, ipipreach po ang salita ng Panginoon. So, the word of the Lord will be preached all over the world. Wala na pong matitira na 10% gano'n na hindi po nababahaginan. Pati sa mga bundok, mararanting po ng salita ng Panginoon. Everyone will hear, then the end will come. So, bakit kailangang makarinig ang lahat? Kasi nga po, para walang sisihan. Hindi nila sasabihin sa Lord na hindi naman po namin narinig.
ang salita ninyo. So everyone will hear the word of the Lord and the end will come. So, let's pray mga kapatid, tayo po ay tumayo. Manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong mga paalala, O God. Tunay nga pong nakakatakot po, O Diyos, ang mga pangyayari, Lord. Actually, in actual situation, Panginoon, tunay nga pong pwede po kaming magdesisyon, Lord God, ng mga bagay na hindi po ninyo magugustuhan, O Lord God, kung kami po ay masubok sa mga sitwasyon. Dalangin po namin naman na kayo po yung magbigay sa amin ng katalinuhan, na hindi kami ma-mislead, na hindi kami magpanik, that we will not be, Lord God, deceived by false prophets, Lord God, false Christ, O Lord God, at manatili po kami sumusunod sa inyo. Help us, Lord God, strengthen us, Panginoon, at tunay nga pong kayo lamang, Panginoon, ang aming pag-asa, kayo po, Panginoon, ang aming kaliwanagan. Sa inyo po kami, Panginoon, lagi mananatili, O Diyos. Alam po namin na kung kami inyong pinili, Lord, ay hindi niyo po kami, Panginoon, pagkakaitan, O Diyos, ng kahit na anong magbibigay sa amin, O Diyos, ng kalakasan. At salamat din, Lord, dahil sinabi niyo, whoever is with you, Panginoon, no one can pluck out us, Panginoon, from your hands, O Lord God. Thank you so much, God, kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.